Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong edisyong ito ng Bridges on Air. Kami po ang mga lingkod, Ray Sampang. At Ares Gutierrez po sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas. And of course, ang programang Bridges on Air ay isa pong collaboration at partnership agreement sa pagitan ng PBS, BBS at ng CFO. Kaya ang ating pong pagbibigay pugay sa ating kalihim Secretary Link Ang ng CFO, gayon din sa ating Bureau Director, Director Dindo Amparo. Okay, at syempre, ito na naman kami ni Ares para sa isa pang edisyon ng Bridges on Air. Mamaya po, tabayanan ninyo, meron din tayong segmentong Pinoy Ako. Ayan, yung ating segmentong Pinoy Ako segment. May makakasama po tayo dito. Si Dr. Roxanne Cahigas. From, ang ano niya is nasa New York. New York, USA. Ayan. At ngayon naman, dito sa ating programa, sa episode na ito ng Bridges on Air, may makakasama rin tayo. Diba? CFO correspondent. Pero alam nyo, itong CFO correspondent na ito, matinding correspondent ito. Diba? Matindi ito. Pero bago ko ito ipakilala, paalala lang muna natin na Ares, paano nila tayo mapapanood, mapapakinggan. We are available po tayo, itong programang ito, sa mga iba't ibang mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service. Pwede mapapanood tayo sa ating Facebook broadcast, sa Radyo Pilipinas World Service FB page, sa Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. And of course, napapakinggan din tayo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And napapakinggan din tayo, please check me on this, Stepa, napapakinggan din tayo sa FM 104.3 FM, I think tuwing weekends. Yun ay resulta ng collaboration ng AM-FM network ng PBS. So ang alam ko, ang Bridges on Air ay isa sa mga programang ume-ere sa FM 104.3 FM. Kanina ko lang din na-realize na may yun palang pinopromote na app. May app din pala ang Radyo Pilipinas na pwedeng i-download at mapapakinggan lahat ng istasyon ng PBS. Yun yung PBS radio app.
Oo. pwede sa iPhone, pwede sa Android. Android phone. Yan. Hindi ko pa nasusubukan pero sige. pinakita sa akin nung isang kasama natin din sa ibang division. Okay. Pinakita niya sa akin yung app Oo. Kung, Lahat yun, lahat ng na, SIM. hindi mo na isi-search Hindi na, sa YouTube o nandun na sa Facebook. Pwede yun. Kaya maski nasaan ka. Parang radyo. Kaya lang sa cellphone mo nga lang, di ba? Pero mas convenient yun sa cellphone. Tsaka kung napapanood tayo do sa FM stations at of course sa AM din kung lalabas tayo sa AM stations, lumalabas din tayo sa cable TV sa mga region. Sa Yan. region. Yun. Kasama na yun doon sa package na. Pero syempre, alam ko, ito rin ay na-share sa FB page ng CFO. Itong Yes, Bridges on Air. Yan. So maraming marami tayong avenues na para Yes. mapakinggan ang Okay. programa. Kaya ipapakilala na natin ito. Pero Excited na ako dito. Excited ako dito dahil matagal ko na hindi nakakausap ito at hindi ko nakikita pero matindi itong na to. Hindi ito basta-basta CFO correspondent. Oo. Isa na to sa mga haligi ng CFO isa sa mga importante ang pirma. yan sa ako, CFO. totoo yan. Lalo na pagdating sa Vincent Awards, yung mga committee na yan. Nasa investigation committee pa yata ito Dami. Ang daming committee nito. Ngayon, mukhang nasa na rito, CFO Correspondent Committee. Pakilala na nga natin. Walang iba ang ating CFO Community Correspondent para sa edisyong ito ng Bridges on Air, Attorney JK Magracia. Attorney JK, maganda araw sa'yo. Ayan, magandang umaga po, Sir Ray, Sir Ares. Isa pong karangalan na maging bahagi ng programa ninyo po. Pinapanood ko kayo lagi. Ngayon, kasama ko sa programa. Teka muna. Mag-isabing isang karangalan maging bahagi. Bahagi ka naman talaga ng programang ito. Ikaw ang pumirma ng MOA dito. Ano lang po, sir, pero syempre, po yun, dahil binigyan lang ako ng kapangyarihan ng ating kalihim, Secretary Dantley Klink ang II. Syempre, batiin ko na rin po ang ating butihing kalihim ng magandang umaga. Baka nakikinig siya ngayon. Thank you very much. Biro mo, mula sa CFO, di ba? Yung programa ng CFO, Serbisyong CFO, hanggang dito sa Bridges on Air. Nandiyan po presensya ni Attorney JK. Yan. Actually, lagi siyang nandito. Talaga Nakatutok talaga yan. Kaya nga, nung nalaman kong ikaw ang community correspondent, ako'y tuwang-tuwa sapagkat matagal-tagal ko na rin hindi naririnig ang boses ni Attorney JK. Pero alam nyo ba na si Attorney JK, bago yan maging abogado, sumabak yan sa larangan ng pamamahayag. Kaya't mapapakinggan nyo kung paano ang style ng reporting ng isang Attorney JK. Oo. Aral na aral yan sa UST. Yes, of course. At yan, 'di ba? Naging rin siya sa Philippine Star. Sports writer siya doon. Kaya't humanda po ang ating mga tagapakinig at yung iba pa natin mga CFO correspondent dahil narito ang isang Baka nga ma-recruit pa sa DCSR. Kaya mo kakausapin ko si Cecil Kim lang. Okay. So anong event natin na i-report ni Attorney JK Ares? Ang daming nangyayari sa CFO lately dahil tuloy-tuloy yung pakikipag-network ng CFO sa iba't ibang grupo, sa mga embassies. Nanggaling din si Secretary ang sa Davao. At marami halos non-stop everyday, sabihin natin may minimum na 3 malalaking everyday yan. At nandun si Attorney JK sa lahat ng mga pangyayaring yan. Alright. So Attorney JK, we are eagerly awaiting your report. Attorney JK, go ahead. Opo. Totoo po yung sinabi po ni Sir Ares. Mahina po ang 3 activity sa isang araw. Napakasipag po ng ating kalihim, Secretary Dante Klink ang II po. Ngayong nitong lang po,
Semana Santa, tong Holy Week lang, hindi tumigil si Secretary Ang na magtrabaho. Lunes Santo po, meron po kaming tatlong activities kagad. May na-meeting po namin ng ang PhilExport. Nagkaroon po rin ng courtesy visit ang isang ambassador ng Chile po. Tinitingnan po natin kung ano po yung pwede po nating maging mga collaboration at partnership sa bansa po nila. At syempre, tinitingnan naman nila kung paano po ba yung diaspora engagement programs po ng CFO. Although hindi naman po ganun kalaki ang ating bilang ng mga Pilipino sa bansang Chile, syempre, opportunity to for more partnerships, lalong-lalo na ang nirepresenta naman nito ay sa naman po, Latin America o Southern America, na medyo konti po yung mga partnership po natin. Bukod po dito, nitong itong Holy Week, Holy Tuesday po, actually Lunes pa lang po, Lunes Santo pa lang, bumiyahe na nung hapon si Secretary Ang papuntang Davao. At doon po, sinimulan po niya makipag-ugnayan sa ating mga kasamahan doon sa ating Davao Extension Office. In-inspection po ni Secretary Ang yung mga facilities po doon, kung paano pa po natin mapapaganda yung ating mga serbisyo para sa ating mga constituents sa rehiyon na yon. Bukod dito, nakipagpulong po si Secretary Ang sa Department of Foreign Affairs Mindanao Office. At doon po, in-explore pa po natin kung paano po maging bahagi ang ating komisyon sa mga regional task force, regional committees, paigtingin yung koneksyon sa mga kapwa natin migrant serving government agencies. At hindi pa natapos doon ang lakad ni Secretary Ang. Miyerkules Santo, bago siya umuwi, naglagda pa po siya ng Memorandum of Agreement with Ayakat Region 11 Group. Separate na group po ito, composed po ito ng mga migrant serving agencies po ng natin sa rehiyon na yan. Bukod dyan yung mga NGOs po and partner nating mga constituents din po para paigtingin din po yung ating presensya at paano pa natin palakasin ang ating kampanya laban sa human trafficking. Yun ang pinakamabigat na naging lakad ni Secretary Ang nitong lakad niya itong Holy Week sa Davao. Ngayon nga po, sobrang busy po kasi bukod po sa ginawa po niyang lakad na yun, nakipagpulong din po si Secretary Ang sa Ateneo de Davao University, kung saan tinitingnan natin kung ano yung pwede natin maging partnership sa larangan ng pakipag-ugnayan po sa ating mga overseas Filipinos through cultural connection. Isa po sa mga tinitingnan ng Secretary, ang alam niyo pagdating niya, ang utos niya sa akin mag-draft na ng MOU o MOA. Draft lang muna, kakarating lang niya, mag-draft ka na iyo ng MOA. Tapos ipadala natin kung paano tayo makakapaggawa ng isang Visaya language na parte ng Virtus Centro Rizal. Isa sa mga programa ito ng CFO kung saan gumagawa tayo ng mga cultural videos para makapag-connect pa rin tayo sa ating mga Filipinos overseas na medyo hindi na lumaki dito, malaman nila kung ano pa yung meron tayo. Nasa internet siya, nakapost lang siya at ma-access ng mga anak nila. Ito naman Visaya language. Kaya importante kay SecLink yung connection with Ateneo de Davao University. Syempre, meron sila mga eksperto sa salita na to. At yun ang magiging magiging medium Visaya na language po. So once magawa namin yung Memorandum of Agreement, gagawa na tayo ng mga videos na ang medium na gagamitin ay Bisaya naman po. Wow, okay. Ang siksik diglig at umaapaw ang schedule Nagkikwento si Attorney JK nung pagdating ni Secretary. Nakita ko yan lagi pagka pupunta ako sa kanya sa workstation ni Attorney. Tabunan na siya ng papel doon. Nakikita mo pa ba siya? Sa mas mataas pa yata yung paper yung tambak ng papeles sa kanya no. Alright. Pero Attorney JK, since we're talking about Ateneo de Davao,
matanong ko lang kasi meron ako nasubaybayan na ilang mga balita na meron tayong ilang mga Philippine schools abroad, especially nasa Middle East. Alam ko meron din ugnayan ng CFO sa mga Philippine schools abroad. Kamusta po sila lalo na doon sa mga schools sa Middle East? If you can share with us kung merong information kayo available. Yes, opo. Nitong bago simula itong tension sa Middle East hanggang sa naging ano na nga po, full blown na ano po na sigalot Oo. po. Nakipag-ugnayan na po ang commission natin through the MIED, yung aming isang division dito. Tapos syempre yung yung PMD din po. Nakipag-ugnayan po dun sa mga leaders po ng mga Philippine Schools Overseas. Actually, nung huling update na naibigay sa amin, um, parang ang sinasabi business as usual pa rin sila. May Okay. mga ibang schools po tayo na na po sila, nag-adapt na po sila ng um, alternative Online. modes Mga para online sa ganun. pagpasok. Opo. Pero may iba pa rin po talaga na nag-on-site pa rin po na pagpasok. Halo-halo po yung naging approach po nila eh. Pero definitely ang sinasabi nila sa amin is tuloy pa rin po yung pagpasok po nila. Nag-aano pa rin po sila ng mga online requirements. Ganun po yung huling naging update po sa amin nitong huli po. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Attorney Carlo. Yung kamakailan lang, just a few days ago, may joint meeting ang CFO at DepEd sa mga Okay. PSOs. Mhm. Kasi nga una, kinumusta natin yung mga eskwelahan. Kumusta yung mga estudyante, kumusta yung mga guro, yung mga personnel, anong kalagayan nila doon. And binigyan din sila ng guidance kung paano, kasi crisis management mode to eh. So binigyan din sila ng guidelines kung Anong dapat ano yung mga hakbang na gagawin, no? Lalo na nasa conflict area yung ibang mga PSOs natin. At bukod dun sa crisis situation, pinag-usapan din doon yung may mga magaganap kasing mga pagbabago sa DepEd, Okay. yung sa implementation ng curriculum. So, So dapat makasabay din yun sa Oo, PSO. kasi ang mga PSOs natin, ang sinusunod nila ay Philippine curriculum. So, kailangan paghandaan din nila yung magiging pagbabago sa masyadong complicated yung changes kasi parang magkakaroon pa ng trimester, Oo, trimester may na yan. mga babaguhing subjects. So, ginagabayan din kasi ang CFO ang ahensya ng pamahalaan na nagsusupervise, nagmo-monitor ng mga PSOs. Yung mga PSOs naman po, hindi po siya pag-aari ng Philippine government. Ito yung mga privately owned schools na ang sinusunod nila ay Philippine curriculum kasi ang kanilang mga estudyante ay yung mga Pilipino, ayun. So meron naman pala ugnayan. Merong Sabi nga ni Attorney JK, although merong iba na online o nag-ibang alternative, meron pa rin naman ng may face-to-face pa rin, Attorney JK. Opo, may mga nag-update po sa amin na nagfe-face to face pa rin sila kasi yung huling ugnayan po natin with the PSOs, ganun po yung ginawa nilang mga arrangement. Siguro tinitake nila day by day kung ano man yung nagiging update sa kanila kang mga bansa kasi napakarami po rin nito eh. Pero definitely yung mga areas na sa gitna ng conflict areas, sila adapt na po talaga sila ng alternative modes po. Yun po yung huling nilang update. Tama po si Sir Ares, yung curriculum po na ina-adapt ng ating mga PSOs ay ang Philippine curriculum. Pero syempre, umbrella pa rin po sila at saklaw pa rin sila ng kani-kanilang mga gobyerno at kung halimbawa sabihin sa kanila na ganito na yung gagawin nila patungkol sa pag-implement ng safety ng mga estudyante, fina-follow din nila. Right now kasi syempre ngayon na itong huling update natin kasi medyo may nabobroker na ceasefire. Um
Siguro magbibigay kami ng update sa inyo tungkol dito kung paano yung magiging approach nila. Pero kasi yun nga, ano to eh, moving yung situation eh. Hindi rin siya fluid. Pero ang huling in-update talaga sa amin is okay naman po sila at nagko-continue pa rin yung kanilang mga educational program po. Ayun, Ang okay. maganda siguro itanong natin, Kuya Ray, kay Attorney JK. Yung mga, kasi nagkaroon ng buong gobyerno natin, no, Philippine government, may changes sa business operation. Yes, yes, yes. Di Oo, ba? oo. Yung nag-adapt ng utos ni Presidente, Oo. mag-adapt ng 4-day work week Oo. at kung ano-ano pang Pagtitipid sa kuryente. pagtitipid na measures. Oo. So, tanong natin kay Attorney JK, ano naman ang ginagawa sa CFO para sa pagsunod sa kautusan ng Pangulo? Ayun. Opo. Agad-agad, ang pagkakaalala ko, kasi syempre ako rin agad unang mauutusan tungkol dyan nung lumabas yan. Friday yan eh. Friday lumabas yung ano eh, yung parang executive order ng ano po, ng Malacanang po. No, Biyernes yun eh, kung sa pagkakatanda ko. Over the weekend, pinapatingin na yung draft ng ano, ng aming AFD, ng aming Admin and Administration. Finance Division na Oo. patungkol dito. By Monday, meron ng working draft, tas ano, umikot na siya. Tapos yung same week na yon, yung kinalingguhan na yon, sinabi na ano na magwo-work, ang i-adapt namin is every Friday work from home kami. May nilabas na memorandum ang ating ano kalihim na sinasabi na ano na for specific, kasi syempre iba-iba tayo ng status sa ating mga ano kasamahan sa trabaho. May mga iba na technical talaga ang trabaho nila at may work from home yung trabaho. Whereas yung mga admin naman natin, may mga specific tasks sila na inassign, inadjust yung working hours nila. Meron sa amin yung mga admin namin, 10 hours sila ng ano ng Monday to Thursday. Tapos sa Friday, half day na lang sila. So, kasi hindi Mm. mo nga pwedeng i-work from home lahat dahil hindi naman lahat may trabaho may i-work from home eh. Oo, tama yan. Pero more than half or siguro mga 70% ng ano ng ating CFO, mga technical talaga sila. And yung mga trabaho nila ay kayang gawin ng work from home. In fact, ongoing yung ating mga ugnayan via Zoom, tuloy pa rin yung mga ano natin, yung mga ibang mga ginagawa natin. Bukod dito, naging mas ano tayo sa mga lakad. May mga lakad na mga nakaschedule na tiningnan at ni-review ng ating kalihim kung dapat pa bang ituloy muna. Mm. Yung mga iba talaga na hindi natin maiiwasan ituloy dahil sa kanyang kahalagahan Yes. at importansya, tinuloy. Pero may mga iba naman na hindi na tinuloy. Siyempre, nasa back din ako. Mm. So, nag-ano rin kami, nakipag-coordinate na rin kami doon sa mga supplier, doon sa mga venues natin Mm. na alinsunod sa naging atas sa ano ng Malacanang, i-shut muna namin yung Mm. activity Mm. until further notice. Isa Mm. ito sa mga paraan para lalo pang makapagtipid, maging ano tayo, efficient tayo sa ating paggamit ng resources. At syempre, may mga maliliit na bagay pa tayong ginagawa kagaya ng pag-lunch break, pinapatay namin yung mga ilaw, Oo. Mm. um, yung pagtitipid ng kuryente, yung pagseset ng ano ng aircon, Oo, pinapalo yung po namin yan. 25 lang. ayan. So, yun po yung mga 25 ginawa po nga ng siguro. ating komisyon. Agad-agad po yan nung week na pagpasok nung kinalumniesan. Umiikot Talagang na ano po na. yung memorandum po namin. Pero Ayan. yung mga frontline services natin, Attorney JK, paano po yun? Yung mga guidance counseling, yung mga PIDOS, paano po yun? Napakagandang tanong yan, Sir Ares. Actually, ano, doon na nga tayo papunta. Yung sa ating mga guidance counseling services natin, may ina-adapt na tayo ngayon. Mas inapaiting natin yung pag-adapt ng pag-schedule via online. Yung Okay. ibang mga processes natin. Definitely, meron pa rin tayong frontline services, pero mas inaano na po natin, pine-prescribe natin or binibigyan natin ng impormasyon ng ating mga constituents na available yung via Zoom pa rin po. Of course, ano pa rin, for walk-in, meron pa rin po tayo nun. Pero mas streamline na po tayo niyan, lalo na pag Biyernes po. May ginawa po ang ating MIED, yung ating division na may concern sa ating frontline services na schedule
para po masigurado po na kahit Friday po, kahit naka-work from home po, tuloy pa rin po yung ganung serbisyo. Pero ano lang sila, nag-half day na lang po sila. Ganun po yung ginagawa nila. Naka-schedule na po sa early half ng ng araw na yun po. Paano Tapos naman most po, po, sir, yung mga online. paano naman, attorney, yung mga CFO desk sa NAIA at sa Clark? Ay, ano po, yun po tuloy pa rin po talaga po yun. Meron naman po silang schedule na ginagawa para doon. Ano po tayo dyan meron pong pagrelyebo-relyebo po So, may rotation naman po patungkol po doon. Mini-maintain pa rin po natin yon syempre po. Mhm. Mhm. And of course, that also applies to yung mga regional stations o hub ng CFO sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yung mga extension office. Ina- Yung extension natin. Yes po, ina-apply din po natin pero ano po mas ano po mas focus pa po muna tayo dito sa main office natin tsaka sa mga airports po natin dito sa Metro Manila kasi nandito po talaga yung yung bulk ng ating pong constituents po. Alright. Hindi po kasi pwede, Kuya Ray, na na abruptly din Siyempre. putulin yung Oo. kasi nagbabiyahe yung mga kababayan natin So kailan galing pa sa lalayong lugar yan. galing ng Hindi malalayong pa kaya lugar. nga kayo nag-transfer sa Oo. Pasay, Mm, 'di ba? para mapalapit sa airport. Yes, para mas convenient sa mga kliyente ng CFO, sa mga Pilipino na kailangan ng serbisyo ng CFO. Okay. And with that, gusto ko mapahabain Oo. dahil matagal ko rin na-miss to si Attorney JK, no? Pero gusto ko mapahabain kailangan muna nating make it short, Attorney JK. Maraming salamat Attorney JK Magracia. Pero alam mo, hindi ko mabanggit yung CFO Community Correspondent kasi Head Executive Assistant ito. Oo. Boss to Boss to. Boss namin to Boss CFO. to. Oh. And pero for today, siya ang ating CFO Community Oo. Correspondent. Pero alam mo, hindi na bago kay Attorney JK ito sapagkat sabi ko nga, bago siya nga maging abogado at bago siya naging Head Executive Assistant, nagtrabaho rin siya sa larangan ng media. Nagsulat yan, naging journalist yan, si Attorney JK. Kaya hindi na bago sa kanya to. Kaya maraming salamat, Attorney JK, sa uulitin. Ikaw ulit ang aming CFO Community Isang karangalan po at sa ulitin po. Dapat Maraming mag-live ka salamat dito. po. Oo, Sir Ray dapat. at Narinig Sir mo yun. Alex. Sabi ni Ares, dapat daw mag-live ka ulit dito. Ayan. Ay, simulan natin yung mga ibang pinapagawa ni SecLink. Opo. Thank you very much, Attorney JK. Yeah, Thank you. Thank you. Maraming salamat din po. Si Attorney JK o Attorney John Carlo Magracia. Pero ulitin ko, si Attorney JK John Carlo Magracia ang Head Executive Assistant / Chief tama ba? Chief of Staff ni Secretary Clink Ang. Tapos Head Executive Assistant. Kumbaga, sabi nga ni Ares, boss niya o boss doon sa CFO. Pumipirma. Yung MOA natin dito sa Bridges, yung MOA sa CFO, nandun po ang pirma ni Attorney nandun siya. JK Magracia. Kaya maraming salamat. Pinoy Ako! Tampok ang natatanging kaling at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At ang amin pa rin pong mainit na pagbati sa inyong lahat. At ito na po ang ating segmentong Pinoy Ako segment. Dito pa rin sa ating programang Bridges on Air. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang. At Ares Gutierrez po sa pangalan ng Commission on Filipinos Overseas. Paalala lamang po ang Bridges on Air ay isang collaborative partnership effort between the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Service, Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Ang ating pong pagbibigay pugay kay Secretary Clink Ang. Ayan. At sa lahat na bumubuo ng CFO. Ayan. So, Pinoy Ako segment tayo ngayon. Tulad nung nabanggit natin kanina. Alright, makakasama natin another very reputable, kilalang kilala at respetadong OFW. Ito ay sa pagkatao, of course, ng walang iba kundi si Miss Roxanne Raquel A. Cahigas. Ayan. Can you tell us something about Roxanne Cahigas, Ares?
kanina bago tayo umere, nakausap ko si Dr. Cahigas. Siya ay taga Eastern Samar, napakalayong Okay. probinsya, no? Kung saan naging gobernador yung kasama natin sa media, si Governor Ben Ebardone. Okay. Oo. Si Ben. At tapos siya ay ang una niyang ambisyon ay maging doktor. Ito si Roxanne. Ito si Dr. Cahigas. A doctor of medicine. Pero nag-aral muna siya ng yung mga pre-med o I think biology. Oo. Pero nagkaroon ng career shift. Naging teacher. At napunta sa Amerika, nakapagturo doon. At doon, naging doktor pa rin siya, pero doctor yung philosophy. Ayun. Okay. So, siya rin kaya naman siya ang naging leader ng mga Filipino teachers. May yung Association of Filipino Teachers in America at siya ang pangulo. At dahil sa mga nagawa nilang achievements doon, sila ay nabigyan ng PAFIO. PAFIO Award. Yes. Okay. And ang ano ko dito, napag-alaman ko na alumni pala siya ng Far Eastern University, ng FEU. Dito sa may Moraita yan, di ba? Moraita. Oo. Pareho ng tatay ko. Tatay ko din ay FEU College of Law. Kumbaga ano ba yung basketball na? Tamaraos. Tamaraos, Ayun, FEU Tamaraos. Ayan, talaga naman. Nasa linya na ba natin ang komunikasyon? Ang ating butihing Pinoy Ako feature for today. Walang iba kundi si Dr. Roxanne Raquel A. Cahigas. Magandang umaga po, Dr. Roxanne Cahigas. Welcome po sa Bridges on Air. Magandang umaga din po naman. Alright. Good morning. Okay, tama po ba yung nabanggit namin ni Ares na alumni kayo ng Far Eastern University? That is correct. I graduated BS Biology back in 1989. After graduation, hindi na ako nagtuloy ng medicine. Nakuha nila akong lecturers ng Department of Biology. So nagturo ako sa FEU ng 5 years. Pagkatapos while teaching, nag-enroll ako sa masters. So I finished my masters in teaching biological sciences sa FEU din. Katapos lumipat na ako ng Central Escolar University where I taught there for 9 years. Finished my PhD sa CEU bago ako lumipad papuntang US. Wow, okay. Talagang academe na Academe mundo na niya academe, ngayon. oo. Pero sciences pa rin. So, ang talagang, sabi nga ni Ares kanina, ang talagang dream niyo is maging doctor. Tama po ba? Yeah, kasi growing up, yung mother ko high blood, masakit yun. Okay. Kung mag-aalaga sa'yo pagtanda nyo. Pero mukhang na-inlove kayo, ang passion nyo, sa pagtuturo. Yes, kasi bago ako mag-graduate ng college namatay yung mother ko. So nawalan ako ng ganang I-pursue yung medicine. So although may nag-offer sa akin ng scholarship ng medicine, kaya nawalan na ako ng gana. Alright. So, how long have you been in sa US? Ma'am? Pumunta ako doon noong September 2003. So this is my 26th year. 26 years. Matagal na rin. Okay. Kumbaga, isang buhay na rin ng college student. Oo nga. So, meron pala kayong degree sa Doctor of Philosophy degree? Yes, opo. Sa CEU. Sa CEU, Central Escolar University naman ito. Okay. Opo. Kabilang banda ng FEU. Oo. Parang yan eh. Yun yung University Belt. University Di ba? Belt. Yan yung University Belt na na alam ko yan eh. Kasi nadadaan ako dyan pag pupunta ako ng Quiapo. No? Yan, oo. Meron yata akong pinupuntahan dati dyan noon. Hindi ko na lang sasabihin ko. Magkatapat naman kami ng eskwelahan ni Dr. Cahigas. Oo, magkatapat naman kayo. Oo, San Beda ako, Dr. Cahigas. Ayan, okay. So, alright. So, Ares, nabigyan ng award ng PAFIO si Miss Cahigas. Bakit? Anong naging contribution niya para mabigyan siya ng PAFIO? Siya po kasi yung si Dr. Roxanne Cahigas ang
naging pangulo ng tinatawag na AFTA, yung Association of Filipino Teachers in the Americas. At napakarami nilang naging proyekto, hindi lang doon sa Amerika, pati na rin dito. Meron silang programa na kung tawagin ay balik-turo program. Balik-turo. So, yung mga teachers, sa pagkakaintindi ko sa programa, ay yung mga kasama ni Dr. Kahigas na teachers, sila, ay pumupunta dito at nag-outreach sa mga eskwelahan, nag-share sila ng mga knowledge nila in teaching methodologies, nagbibigay din sila ng learning materials, ng school supplies. In fact, napasama ako sa isang outreach in behalf of AFTA nung itong last year lang. Pumunta kami sa Valenzuela, may isang community doon sa Valenzuela City. In behalf of AFTA, nagbigay kami ng school bags, school supplies. Tuwan-tuwa yung mga bata kasi siyempre, nandun ka sa medyo low-income community. Kadalasan, mga segunda mano yung nabibigay sa kanila. Pero binigyan sila ng AFTA ng bagong-bagong mga gamit. So, yung mga bata excited na bumalik sa eskwelahan kasi may pasok na ng panahon na yun. Isa lang yun sa mga ginagawa ng AFTA at na-recognize siya ng Philippine government. And Miss Roxanne, ito pa lang nababanggit din ni Ares, no? Ginawa niyo rin to maski na nung tinatawag na COVID-19 pandemic? Yes, that's correct. Nung COVID naman, since hindi kami makapunta dito sa Pilipinas para magbalik turo, so ang aming balik turo is online, virtual. So tuloy pa rin yung balik turo, kaya lang virtual nga lang. In fact, mas marami ang nasasakop niya. Maraming audience kasi we contacted schools from different universities throughout the Philippines. Ma'am, ilan po ang members ng AFTA? Sa ngayon, hindi ko siya, I'm not 100% sure because after ko maging president, I was president in 2014 hanggang 2018. So after ko maging president, din inano nila yung bylaws na pag president ka na, isa lang ang pwedeng maging advisor. Since may mas matanda sa akin, so siyang advisor. So ako ngayon, nag-shift ako ng gear. Napunta ako ngayon sa community, sa PAFCOM, Philippine American Friendship Community. Ang focus ko ngayon, naging president ako noong 2023 and currently I'm the chairman of the board ng PAFCOM. Going back sa AFTA, nung bago pa yung AFTA, bago yung balikturo, a group of teachers pumupunta dito sa Pilipinas para magbalikturo ng sabay-sabay. Then after how many years, nung iba na ang naging president, hindi na yun ang naging priority ng president. So kung sino lang yung nakakauwi, nakakapagbagasyon, sila ang magbabalikturo sa kanilang lugar. Then noong 2015, inumpisahan ko na maggrupo ulit kami, mag-caravan. So grupo na pupunta dito sa Pilipinas para magbalikturo. Wow, okay. Pero ano pala, itong mga ginagawang initiatives na ito ni Miss Roxanne Kahigas, sumuporta rin sa education ng mga mahihirap natin ng mga kababayan sa Eastern Samar State University o ESSU sa may Dolong campus noong 2009. Miss Roxanne, can you give us details on this? 2009, I think nung magbakasyon ako ng Eastern Samar, kasi yung ESU, yung Eastern Samar State University, may Dolong campus, yun ang aking high school. Formerly, may Dolong Agricultural High School. Agricultural High School yun dati. So nung pumunta ako doon, nakausap ko yung school administrator, sabi niya, why don't you sponsor a scholar? So doon ang umpisa. So nag-sponsor ako ng scholar hanggang sa naging tuloy-tuloy na yung aking outreach sa school. Minsan pag umuwi ako, nagpapadala ako ng books, mga balikan
balikbayan boxes of books na pwedeng magamit. Saan Then po ninyo lately, pala sino-source yung mga, kasi nakita ko rin sa inyong profile na yun nga yung meron kayong Books for the Philippines program. Mhm, mhm. Saan po nanggagaling yung mga libro na yun? At yung, kasi ang usual na question namin din dyan is, yun po bang mga librong pinapadala natin dito ay akma din para sa education natin dito sa Pilipinas? yeah, nung nasa AFTA ko, yung aming mga books ay donation ng mga teachers. Pag may birthday ang isang member ng AFTA, Mhm. so ang binibigay na regalo yung books. Oh, okay. Books or school supplies. Then yun ang binabox ng AFTA, yun ang pinapadala kung sang school yung recipient uh, ng Adaptive School Project. Mhm, Ngayon mhm. nung wala na ako sa AFTA, so ang ginagawa ko is especially during pandemic, sa Facebook may nagpo-post na hindi na nila kailangan yung mga books na to, itatapon na. So magdadrive ako doon for 1 hour, pupunta ako ng New Jersey, ng Long Island para Mm. kunin yung mga books na yon. Yung iba binibili ko, yung iba libre. So minsan napupuno yung kotse ko Mhm, ng mhm. books. Binabox ko yon. Minsan 10 balikbayan boxes ako. Wow, 10 balikbayan boxes. Yun Yeah. yung kinikwento ni Dr. Cahigas. Yan yung hindi nakikita usually sa mga binibigyan ng award. Mhm. Yung personal Yes, sacrifice. yes. Oo, Na oo. yun, tulad niya, nagmaneho siya from New York yata going to New Jersey na Layo napakahabang nun. drive Oo. niyan. Tapos Yeah. malamang siya lang mag-isa at Oo. pupunuin niya yung Tapos kotse 10 niya. boxes pa yon. Oo, so, gastos niya yung gasolina. Gastos niya yung pagpunta niya doon. Mhm. Walang ibang ano yon. Pero Out of his own pocket. ang objective is para may maitulong dito Mhm. sa atin. Wow. And Hindi that lang led... yun, pati yung pagod. Minsan Oo. ang Yes, 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 yes. kukuhanan mo ng libro, bundok yung bahay niya, akyat ka ng hagdanan, bit-bit mo yung boxes na books. Wow. That's something else. Ano. So yan, itetrace ko lang to, Miss Roxanne. Ano. So nagsimula, of course, simulan ko dito, doon sa Adapa Scholar Project ng AFTA. So pag sinabi ng Adapa Scholar, parang, siyempre, scholar, isa lang, di ba? Pero from Adapa Scholar, naging Adapt a School Project na, di ba? So, ibig sabihin, more than one, two, three, or four, talagang school na ito. Ganun po yung nangyari doon, Ma'am Roxanne. Nag-start yung 2009, di ba? Noong 2009, hindi pa ako connected sa AFTA or probably I was just a member. Then, nung naging president ako ng 2014, dinagdag ko yung Adaptive Scholar Project. So, sa Maydulong mismo, meron kaming 5 mga estudyante na babae na mayroong mga asawa nag-aaral. So sila ang kinuha kong Scholars, no? scholars. Pero bago pa noon, meron pa kaming naunang mga scholars sa ibang university. Halimbawa sa EDSU, meron kami nakuhang 3. Nagpupunta kami doon para mag-interview at mangalap ng scholars. So sa Mindanao, meron din kaming naging scholars. Sa dumami na yon. Ang ano talaga doon sa Eastern Samar, yung lugar ni Dr. Cahigas, talagang one of the poorest yan eh. Kaya talagang kailangan nila yung mga ganyang tulong. Pero hindi lang pala sa Pilipinas talaga he left her mark. Kasi maski na sa New York, sa US talagang meron. Kasi meron pa pala, biruin nyo, meron pa pala kayong tinatawag na Gabay Mag-aaral Project. Ito yung sa homecoming sa konsulado, 2018 and 2019. Yes, yung Gabay Mag-aaral Project, bali project yun ng Philippine Consulate General in coordination with the Homecoming sa Konsulado Project. Bali yung mga universities from different universities dito sa Manila nag-homecoming doon sa consulate. So isa sa napagkasunduan na maging project ay yung Gabay Mag-aaral, wherein pupunta kayo sa kanya-kanyang province at then tutok kayo doon sa mga
At actually, nag-start yun sa grade 6. Mhm. Kaya lang sabi nila walang follow-up pag grade 6 kasi mag-high school na yun. So we decided the following year na gawing grade 5 Mhm. ang yeah, Ayun. para Okay. may follow-up the following year. So naka 2 years lang yun under the consulate nung mag-iba na yung consul general, so hindi na naging priority yon. Itinuloy-tuloy ko pa rin yung aking gabay mag-aaral sa elementary alma mater ko. So until now, every summer pag umuwi ako, naggagabay mag-aaral ako, plus nagbibigay ako ng school supplies. I call it the CLAP project, kwaderno, lapis, aklat, papel at pluma. So yung Oh. recipient ng gabay mag-aaral, meron din silang school supplies. Wow. Ibang klase rin talaga yung ano, yung dedication ni Iba, Dr. iba. Cahigas. Kasi kung doon sa kwento niya na may magandang proyekto tapos hindi ipinagpatuloy nung nagkaroon ng change of leadership. Mhm. Pero para hindi maputol yung proyekto, tinuloy niya Tinuloy niya. On her own. on her personal level. Mhm. And that speaks something about her. Oo. No, yung dedication niya, tsaka yung passion, nandoon talaga. Okay, pero mo, dumaan yung bagyong Rolly. Dumaan yung bagyong Ulysses dito sa Luzon. Meron pang Taal Volcano. Mm. And nandoon din siya. Nandoon din yung presensya niya. So, ang tanong ko nga, Aris, Ma'am Roxanne, ah, why do you do this? Anong nagda-drive sa iyo? What drives you to do this? May nabasa akong Chinese saying na sabi is, if you want to be happy for an hour, you take a nap. Mhm. You want to be happy for a day, go fishing. Or if you want happiness for a year, for a month, get married. If you want happiness for a year, inherit a fortune. If you want happiness for a lifetime, help somebody else. Oh, and that's a Chinese proverb. Yes. Usually tinatanong ko dito, Aris, sa iba natin mga guests. If the circumstances were different, halimbawa, would you do this all over again? Circumstances difference like Halimbawa, you did not grow up in Samar, iba yung family setting, nagkaroon ka ng pagkakataon na mag-pursue ng medicine, tapos naging doktor ka na talaga, full-fledged doctor. Will you do the same? Will you have the same drive? I guess yes, kasi I came from a very poor or simple beginnings or background. So nakita ko yung hirap sa probinsya namin. Although hindi mo may ko-compare yun kasi growing up kami lang noon. Walang internet, walang hindi mo alam may mayayaman pala. Akala ko pantay-pantay kami. Mahirap. Oo nga no, yung dahil sa yung setting ng mga panahon na yon, yung kinalalagyan niya, pare-pareho sila ng kalalagayan, ano? Oo. So akala ni Miss Roxanne, pare-pareho lang sila ng kalalagayan sa buhay. So nung you pursued higher education, doon mo lang siguro na-realize na ay hindi pala pantay-pantay, merong mas nakakataas, may mas mababa. Ganun ba, Miss Roxanne? Yeah, that's true. In fact, nung nasa FEU ako noon, parang sa tingin ko ako yung pinakamahirap that time. Sabi ko, I'm maybe the poorest, but I could say that I'm one of the smartest kasi that time scholar ako. In fact, nung third year, second semester, lahat ng grades ko ay flat 1. Wow! Pinakamahirap. So ako naman siguro, isa sa may utak. Okay. Ito pa, yun, tanong ko na. Okay. Financially, hindi ka well off. Your family is not that financially well off. Pero sabi mo nga, ikaw ang marahil cream of the crop noon sa FEU, di ba? Pero ano yan? Yung talinong yan, ano yan? Genetics ba yan? O dahil na rin sa pinaghirapan mo at guided by your loving parents? Paragi ko parehos, may pareha. Sa lugar kasi namin, noon ang kahigas matalino dahil pag sa lugar namin pag may recognition, so kasi dalawang pamilya
Mhm. Mhm. Okay. Alright. Medyo nawala ang Nawala audio si may ni ma'am. Miss Roxanne. Okay, re-establish lang Dito, tayo. akit na kaming Ayan. first, ako yung first year, second year ate ko, third year yung pinsan ko. Aha. So, kilala kaming medyo, Matatalino. yeah. Kumbaga angkan ng matatalino. Okay. Ito yung mga kung sa Bisaya, ito yung mga bright. Pero ito, Dr. Roxanne, ito also caught my attention. Of course, naging volunteer kayo sa may Jersey City Medical Center at Hudson Medical Center as Public Relations Officer ng Philippine American Friendship Community or PAFCOM. Yeah, nag-start ako sa PAFCOM kasi nung 2020, nung 2018, yung last term ko as president, I was appointed as Miss PAFCOM LGBTQ. So Yun, first oo. time nilang Mhm. magkaroon ng PAFCOM LGBTQ. So after noon, na-elect ako as Public Relation Officer. Naging PRO ako ng PAFCOM. Then the following year, na-elect ako as President-elect. Then in 2023, ako ang naging President. So during that time of COVID, sumali ako. Although I'm from New York, I live in New York, Mhm. and PAFCOM is based in New Jersey. So may project na namigay kami ng food na in-order din sa mga Filipino restaurants para kumita din sila. Pinamigay yun at saka health packets, pinamigay yun sa mga doctors, nurses doon sa mga hospitals na yun during COVID. Kasi yung ibang nurses hindi minsan nag-stay lang sa bahay nila para sa hospital para hindi mahiwaan Hindi na yung umuwi. kanilang pamilya. So kayo pala ang you were crowned as the first LGBTQ+ ng PAFCOM noong 2018. Yeah, that's correct. Wow, talaga naman. Beauty and brains. Pero ano po yung ibig sabihin ng PAFCOM? Philippine American Friendship Community. Okay. So pero paano yung interaction and relationship po ng AFTA, ng PAFCOM at ninyo sa Commission on Filipinos Overseas? Okay, nung ako yung president ng AFTA, pag meron kaming project dito sa Philippines, halimbawa meron kaming Adopt a School, mamimigay ng school supplies, kinokontak namin si Toby, yung in charge sa Linkapil. Mhm. Tapos either siyang sasama or taga CFO, sasamahan kami doon sa place kung saan kami mamimigay ng school supplies. Mhm. O pagbalik turo, may representative ang CFO na magbabalik turo kami. Sinasamahan sila. Mhm. Yun nga, si Toby nga yung kasama ko nung dinala namin yung donation ng AFTA sa Valenzuela. Ayun, okay. So very close ang relationship ninyo with the CFO. Yes. Then when I applied for Linkapil Fapio Award, Mhm. actually nung pangalawa o pangatlo naming attempt, saka kami nanalo ng Mhm. Kasi yung tulad nung na-discuss namin nung last episode ng Serbisyong CFO. Mhm. Mabusisi talaga yung PAFEO Mhm. na hindi yung Hindi basta-basta yun. porket may kilala ka dun sa Loob. CFO Oo. or maski saan mang ahensya, ikaw malaki na yung chance mo na ikaw Manalo. ang mabigyan ng award. Papio. Oo. Mabusisi ang proseso dahil vino-validate talaga yung credentials, Mhm. yung kiniklaim mong accomplishments, achievements, talagang sinisiguro Totoo lahat yun. nung secretariat na totoo yung mga sinabi mo doon at may magpapatunay na karapat dapat kang mabigyan ng award. Mhm. Kaya yung kinikwento ni Miss Roxanne, yun yung yun yung parang patunay na yun ang sinasabi Oo, namin totoo. na Hindi hindi itong napaka-prestigious itong PAFEO Award. Kaya talagang mabusisi ang proseso from
nomination to selection. And once you get that award, that means you really, really deserve Oh, it. yes. Di ba? Walang question. Nobody can question that anymore. Di ba? Pero Dr. Cahigas, ano po ang naging epekto sa inyo na pagiging PAFIO lingkod, ano nga ba yung awardee nyo? Lingkod sa Kapwa Pilipino Awardee. Ano po ang naging epekto nito sa inyo? Parang wala din naman. I mean, hindi ko naman pwedeng ipagyabang yon. I mean, yeah. So parang wala lang. Pang dagdag lang doon sa profile ko. Okay. Alright. Pero you made a point na biro niya na tatlong no? Tama ba yung dinig ko kanina? On the third try. Attempts. On the third try siya. Oo. Tapta. Sa AFTA. Yeah. Okay. Then in during the time of pandemic, nag-apply ang PAFCOM ng Banaag Award. Ako naman nag-apply ako ng link appeal sa sarili ko. So pinalat naman na ang PAFCOM at saka ako. Yung PAFCOM, pangalawang attempt nila yun mag-apply ng Banaag. Okay. Alright. So, well, gusto ko man pahabain itong ating panayam kay Miss Roxanne Raquel A. Cagigas, Doctor Cagigas. Medyo talagang medyo we're running out of material, pero natutuwa ako sa mga accomplishments niya. At masasabi nating he's a role model na no. Kasi nga sabi nga may kasabihan po Dr. Cahigas, napaka-noble ng trabaho ng isang educator, ng isang teacher. With that, Dr. Cahigas, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat din po. Si Dr. Roxanne Raquel Cahigas, 2021 lingkod sa Kapwa Pilipino Presidential Awardee. Yan. Biruin mo, Ares, no? From Samar, nangarap siya maging doktor. Kaya lang nauwi sa kinuha muna niya preparatory, biology. Kaya lang nagturo. You know, yung fate ba na bigla may nag-alok sa'yo, magturo ka muna, no, dito. Nakitaan din siguro ng na potential. Matalino eh. Oh, matalino. Tapos magaling siguro favorite subject yung biology. Oo. So, magaling magturo. Nag-excel. Biro mo, ano sabi niya? Lahat flat 1. Biruin mo yan, ano? Matalino talaga. And sabi nga, natanong ko tuloy, ano ba yan? Product of genetics or ano? O yung pagre-rear sa'yo ng mga parents mo? Paano Kuya Ray, matanong nga kita. Nung nag-aaral ka ba, nagustuhan mo ba yung biology? Siguro yung ito hindi sa ang nagustuhan ko lang sa biology, reproductive system. Tuwan-tuwa, naalala ko kasi yan. Tuwan-tuwa ako sa yung mga laboratory work. Oo. Yung alam mo yung palaka, Magdadissect ka ng palaka, titingin ka nung sa microscope ng mga organism sa tube. Diba? Minsan, umabot pa kami doon sa ano ba yan? Pusa. Talagang umabot nag-dissect kayo ng pusa. Pero grupo kami noon, hindi individual grupo. Yan, palaka tapos pusa. Yan. So nakikita mo, etc. Pero nagtataka nga, pero napunta ako sa education, Bachelor of Science in Education. Kaya nagising na lang ako one day, bakit na ako nasa radyo? Pero sabi nga, that's fate, kung ano yung nakalaan talaga para sa'yo. Anyway, kaya kung hindi naman ako nagpunta ng radyo, hindi ko makikilala si Ares Gutierrez, diba? Si Leslie Bocobo, diba? At yung iba pa nating mga nakasama sa industriya. So, it was also a very, very, sabi na natin yung rewarding change of profession. Okay. Pero sabi nga nila, once a teacher is always a teacher. Yan. Parang mga journalist, ganun din. Kahit na marami sa journalist, hindi lang journalism, ha? Iba ang mga kurso. Ako hindi journalism kurso ko. Di ba? Pero nasa industriya tayo ng journalism at saka ng broadcast. Di ba? Tulad nga pala, good morning nga pala kay Mr. Mike. Ano bang oras ngayon? Kay Mike Cohen. Gising na yun. Hindi na tutulog.
yayain ko ulit yun. Kasi, baka makilala na si Dr. Cahiga sa New York. oo nga, pareho sila New York, di ba? Pareho sila New York. Pag naimbitahan ko siya ulit, sasabihin ko, anong nangyari sa ceasefire? Okay, so, well, maraming salamat po sa isa na namang edisyon ng programang Bridges on Air. Tayo nagkasama-sama na naman sa loob ng isang oras. Kanina kasama natin si Dr. Roxanne Cahigas. At siyempre, yung nag-report sa atin ng ating CFO correspondent, walang iba kundi si Attorney J.K. Magrasya. Ayan. Alam niya si Attorney J.K. Lahat na lang yata ng posisyon sa CFO. Hawak na niya. Chief of Staff, Head Executive Assistant, nasa iba't ibang mga committee. At Legal ngayon, officer, chairman ng BAC. oo, ayan. Tapos kasama pa dati ni Ares sa CFO, angkor ko, di ba? Ngayon, kanina, naman siya ngayon, community correspondent. Oh. Okay. Baka isa na lang ang hindi niya yata naupo ang posisyon. Anyway, thank you very much kay Attorney J.K. Gracia. And of course, thank you very much, Ares, again for another salamat edition. din po, Kuya Ray. And of course, again, maraming salamat po for another edition of Bridges on Air. Like we said, ang Bridges on Air po ay isang collaboration, partnership between the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, and Commission on Filipinos Overseas. ako po yung lingkod, Ray Sampang. At Ares Gutierrez po. Hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.